Pa, ako na ang bahala sa meeting, sabi ni Camille sa telpon, no habang naglalakad papasok sa Manila Grand Hotel, ang tahong ng kanyang sapatos na sumasabay sa ritmo ng kumpiyansa niyang mga hakbang. Sandali siyang huminto sa lobby, inayos ang blazer, at saka nagtungo sa reception. Ngunit bago pa man siya makarating, isang staff na nakangiti ang lumapit sa kanya na may dalang clipboard. Ma'am, para po ba kayo sa kasal ni na Adrian at Bianca? Ang ballroom po ay nasa kabilang wing. Para siya nabuhusan ng malamig na tubig, napatigil ang mundo sa kanyang paligid. Ang mga ilaw, ang mga taong naglalakad, ang tugtog ng piano sa lobby, lahat ay naging malabo, parang nasa ilalim siya ng tubig. Excuse me? Halos pabulong na sabi niya. Ang kasal po ni na Mr. Adrian Villanueva at Miss Bianca Sarmiento, ulit ng staff, itinuro ang direksyon. Nagsisimula na po ang seremonya, hindi makagalaw si Camille. Adrian Villanueva, ang pangalan ng kanyang asawa. Ang lalaking kasama niya sa simbahan 3 taon na ang nakararaan na nangako ng habang buhay, sa kanya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng staff, bahagyang nag-aalala. Pilit na gumiti si Camille. Opo, nagkamali lang ako ng pinuntahan. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, sumunod ang kanyang mga paa sa direksyong itinuro ng staff, parang may puwersang humihilas sa kanya. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang isang malaking screen na nagpapakita ng live feed ng seremonya, at dun sa malalaking letra nakasulat. Groom, Adrian Villanueva. Bride, Bianca Sarmiento. Nanigas siya. Parang may humigop sa lahat ng hangin sa kanyang baga. Sa screen nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking kanyang minahal, pinagkatiwalaan at itinaguyod na katayo sa harap ng altar na kang-iti, hawak ang kamay ng ibang babae. Si Adrian na tuwing umaga ay nag-iwan ng kape sa kanyang nightstand, si Adrian na laging nag-uulat kapag nasa biyahe. Si Adrian na kahapon pa ay nag-text sa kanya. Miss na kita, uwi ako ng maaga mamaya. Samantalang ngayon, sa mismong oras na ito, pinakakasalan niya ang iba. Naramdaman ni Camille ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Mabilis siyang tumalikod at sumandal sa pader, pinipigilan ang sarili na hindi mapaupo sa sahig. Hindi siya maaaring umiyak dito. Hindi sa harap ng mga taong ito. Hindi sa harap ng mga mukhang pamilyar, mga mukha ng mga kamag-anak ni Adrian, mga kaibigan ng pamilya, mga taong kilala siya. O baka naman hindi siya kilala ng mga ito. O baka naman hindi nila alam na may asawa na si Adrian. Doon sa may bandang likuran ng ballroom, nakita niya si Tita Elena, ang ina ni Adrian. Nakangiti ito, nakikipagkwentuhan sa mga bisita, parang walang mali. Parang hindi niya kilala ang manugang na babaeng nakaupo sa harap ng altar, nakatingin sa anak niya ng may paghanga. Hindi pala siya nag-iisip. Ang buong pamilya ni Adrian, kasabwat, lalong sumakit ang dibdib ni Camille. Parang may kumakaladkad sa kanyang puso pababa sa tiyan niya. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok sa ballroom para sirain ang seremonya, kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na gawin yon. Sa halip, umatras siya. Sunod-sunod na hakbang paatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na marmol ng isang haligi sa kanyang likuran. Doon siya nagtago, sa likod ng haligi, habang pinapanood sa screen ang pagtataksil na nagaganap sa harap ng altar. I, Adrian, take you, Bianca. Narinig niya ang boses ng kanyang asawa sa speaker. Napapikit siya. Ang boses na yon, ang boses na nagsasabi sa kanya ng I love you tuwing gabi, ay ngayon ay binibigkas ang mga panata sa ibang babae. Ilang minuto pa ang lumipas o baka oras, hindi na niya alam. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang tunog ng palakpakan, ang tugtog ng musika, at ang mga tawanan ng mga bisita habang lumalabas mula sa ballroom. At saka niya narinig ang boses na pamilyar na pamilyar. Thank you, salamat po sa inyong lahat.
Sobrang saya namin ni Bianca sa araw na ito. Si Adrian. Nasa labas na siya ng ballroom, nakikipagkamay sa mga bisita. Nakangiti ng malapad, mas malapad pa sa ngiting ibinibigay niya kay Camille sa kanilang mga larawan. Tumalikod si Camille, itinago ang sarili sa likod ng haligi. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang tenga. Isang hakbang lang ang pagitan nila. Kung iabot niya ang kamay, maaabot niya ang kanyang asawa, ang lalaking nakapalitada na ngayon sa iba. Ngunit hindi siya gumalaw. Hinintay niyang lumipas ang mga tao. Hinintay niyang mawala ang boses ni Adrian sa lobby. Saka lamang siya huminga ng malalim, pinunasan ng pising-i, natuklasan niyang basa pala ito. Umiyak pala siya nang hindi niya namamalayan. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang kanyang telepo. Ilang missed calls mula sa kanyang ama, at isang text message mula kay Adrian na ipinadala 10 minuto pa lamang ang nakararaan. Babe, nasa meeting ako. I'll call you later. Mahal kita. Tinitigan niya ang mensaheng yon ng matagal. Ang lalaking ito, ang lalaking nagsasabing mahal niya siya habang pinakakasalan ng iba, ay hindi niya kilala. O baka naman hindi niya nakilala kailanman. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, itinuwid ang kanyang postura, at lumakad papunta sa exit. Hindi siya tatakbo. Hindi siya hihimatayin. Hindi siya magbibigay sa kanila ng kasiyahang makita siyang nasisira. Paglabas niya ng hotel, huminga siya ng malalim. Ang hangin ng Maynila ay mainit at maalikabok, ngunit para sa kanya, ito ang unang malinis na hininga sa loob ng 1 oras. Binuksan niya ang kanyang telpon at pinindot ang pangalan ni Lara Mendoza, ang kanyang assistant, ang kanyang matalik na kaibigan, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa mundong ito. Lara? Sabi niya, ang boses ay matataktag kahit nabasag ang loob. May kailangan akong ipaalam sa'yo. At may kailangan akong ipagawa. Ano yun, Cam? Nag-aalalang tanong ni Lara. Tumingin si Camille sa Manila Grand Hotel sa mga ilaw nito na kumikislap sa papalubog na araw. Sa loob ng gusaling yon, ang kanyang asawa ay nagdiriwang ng kanyang kasal sa ibang babae. I-check mo lahat, sabi niya. Ang mga salita ay malamig at tiyak. Lahat ng accounts, lahat ng properties, lahat ng negosyo na pinandalanan ko kay Adrian. I-check mo lahat. Simulan natin na yon. Cam, ano bang nangyayari? Napahigpit ang hawak ni Camille sa telpon. Lara, may kasal na yon si Adrian, hindi sa akin. Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ano? Halos pabulong na sabi ni Lara. Gagawin ko ang lahat para malaman ko kung gaano kalawak ang niloko niya sa akin. At kapag nalaman ko na, huminto siya, naramdaman ang lamig sa kanyang dibdib. Babawiin ko lahat. Lahat ng ibinigay ko sa kanya. Lahat. Tumulumuli ang luha sa kanyang pisingi. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng isang babaeng nagising sa katotohanan. Lara, simulan na natin. Ang unang sinapit ni Camille pag-uwi niya sa kondo ay ang katahimikan. Hindi ang katahimikan ng isang tahanang naghihintay sa may-ari, kundi ang katahimikan ng isang lugar na tila dayuhan na sa kanya. Tumingin siya sa malaking larawan nila ni Adrian na nakasabit sa sala. Nakangiti sila roon. Masaya, puno ng pangakong walang katotohanan. Hinubad niya ang kanyang sapatos, inilapag ang bag, at umupo sa sopa ng walang emosyon sa mukha. Hindi siya umiyak. Hindi na siya nakaiyak. Tumagal siya roon ng ilang minuto, nakatingin sa kisame, hinihintay na dumating si Lara. Nang tumunog ang doorbell, dali-dali siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nasa harap niya si Lara. May dalang laptop, isang folder, at ang mukhang puno ng pag-aalala. Cam, kumusta ka? Agad na tanong ni Lara habang pumapasok. Huwag mo muna akong tanungin yan, sagot ni Camille, boses na matigas, ngunit may bahid ng pagod. Kailangan ko ang tulong mo, ngayon na. Umupo sila sa dining table.
Binuksan ni Lara ang laptop at inilabas ang mga papel. Sabi mo sa telepo may kasal. Kanino? Kailan? Saan? Manila Grand Hotel. Na yon. Ang groom, si Adrian. Ang bride, si Bianca Sarmiento. Nagsalita si Camille nang walang pagbabago sa tono, parang nagbabasa ng ulat. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Hindi ko alam kung sino pa ang may alam. Ang alam ko lang, kailangan kong malaman ng lahat. Napabuntong hininga si Lara. Cam, sigurado ka bang gusto mong gawin ito ngayon? Baka kailangan mo munang magpahinga, mag-isip. Lara, kung hihinto ako ngayon, baka hindi ko na kayang ituloy. Sa unang pagkakataon, gumuho ang boses ni Camille. Mabilis niyang iniling ang ulo at pinunasan ng sulok ng mata gamit ang palad. Kaya wag mo akong pigilan. Tulungan mo na lang ako. Tumango si Lara. Walang ibang tanong. Binuksan niya ang isang spreadsheet na matagal na niyang ginagawa. Ang listahan ng lahat ng negosyo, ari-arian at investments na pinangalanan o inilipat kay Adrian sa loob ng 3 taon ng kasal. Simulan natin dito, sabi ni Lara, itinuro ang screen. Ang Villanueva Construction, ang kumpanyang sinasabing pag-aari ng pamilya ni Adrian. Pero alam nating pareho, ang capital nito ay galing sa De Vera Group. Ang initial investment ng tatay mo ay 20 milyon. Ilang porsyento ang hawak niya? Sa papel, si Adrian ang may-ari. Pero ang totoo, ang pera ay inilabas sa account ng De Vera Group. May mga dokumento tayo, ang bank transfers, ang mga kontrata, ang mga pirma. Ang problema, hindi lahat ay nasa isang lugar. Kailangan nating tipunin. Tumango si Camille. Gawin natin, ilista lahat, bawat piso, bawat porsyento, bawat ari-arian. Buong magdamag silang at trabaho. Pinag-aralan ni Lara ang mga digital records habang si Camille naman ay tumawag sa ilang kakilala, mga abogado, mga accountant, mga dating kasusyo sa negosyo na may utang na loob sa kanya. Hindi siya napaliwanag ng buo. May pinag-aaralan ng akong kontrata, sasabihin niya. Kailangan ko lang ng kopya ng ilang dokumento. Sa loob ng 2 araw, nagtambak sa mesa nila ang mga ebidensya. Ang bank statements na nagpapakita ng malalaking withdrawal mula sa account ni Camille patungo sa account ni Adrian. Ang mga kontrata ng joint ventures na ang pangalan ni Adrian ang nakalagay bilang authorized representative. Ang mga deed of sale ng mga lupa at kondo na binili gamit ang pera ng De Vera Group, ngunit ang titulo ay nasa pangalan ni Adrian. Cam, tingnan mo ito, sabi ni Lara isang gabi. Itinuro ang isang dokumento. Ito ang pinakabago. 1 buwan pa lang ang nakakaraan. Nag-withdraw ka ng 5 milyon para sa expansion ng Villanueva Construction. Pero sa bank statement na ito, ang pera ay inilipat sa isang personal account. Kaninong account? Bianca Sarmiento. Naniga si Camille. Hinawakan niya ang papel, binasa ang numero ng account, ang pangalan, ang petsa. 5 million. Binigyan niya siya ng 5 milyon gamit ang pangalan ng negosyo namin. Hindi pa natatapos doon. Tiningnan ko ang ibang records. May 2 pang transfer sa parehong account. Isa nung nakaraang taon, isa pa nung nakaraang buwan. Kabuuan, halos 10 milyon ang nailipat kay Bianca sa loob ng 2 taon. Hindi sumagot si Camille. Tinitigan niya ang mga numero, hinahayaan ang bawat digit na lumubog sa kanyang isip. Hindi ito tungkol sa sakit. Hindi na ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pag-unawa, sa lawak, sa lalim, sa kabuuan ng pandaraya. I-check natin ang iba pang accounts, utos niya. Lahat, kahit ang maliit. Kinaumagahan, nagdala si Lara ng isang bagong contact, isang dating empleyado ng isang bangko na may access sa ilang financial records. Huwag kang mag-alala, Cam. Mapagkakatiwalaan siya. Nagtrabaho siya sa pamilya niya noon. Utang niya sa tatay mo ang pagkakataong makapag-aral. Sigurado ka bang hindi siya magsasalita? Hindi siya magsasalita. Alam niya ang kahihinatnan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang secure email.
Isa compilation ng bank statements, transaction histories, at ilang kontrata na hindi pa nakikita ni Camille. Binuklat niya ang mga ito ng paisa-isa. Ang mga mata niya ay malamig at matalas. Lara, tingnan mo ito, sabi niya. Itinuro ang isang pahina. Ang Villanueva Construction, hindi lang pala ito ang negosyo ni Adrian. May isa pa siyang kumpanya, isang logistics firm. Nakarehistro ng nakaraang taon. Sa pangalan niya? Hindi, sa pangalan ni Bianca. Napaling si Lara. Ginamit niya ang pangalan ng kabit niya para itago ang isa pang negosyo. At ang capital? Tanong ni Camille, bagaman alam na niya ang sagot. Galing sa account ng De Vera Group, 3 milyon ang inilabas noong Enero. Natahimik si Camille. Tumingin siya sa bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap sa malayo, tila mga bituin na walang pakialam sa kanyang pagbagsak. Lara, kailangan kong malaman ang lahat. Ang bawat dokumento, bawat pirma, bawat butas. Kailangan kong malaman kung paano ko babawiin ang lahat. May plano ka na ba? Hindi pa, pero malalaman ko. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumalim ang pagsisiyasat. Natuklasan nila na si Bianca ay hindi lamang isang kabit. Siya ay isang kasosyo sa pandaraya. May sarili siyang bank accounts, sariling properties, sariling negosyo. Lahat ay itinayo gamit ang pera ni Camille. May mga text messages pa silang nakuha mula sa isang source, mga pag-uusap ni na Adrian at Bianca na nagpapakita ng kanilang mga plano. Sigurado ka bang gusto mo makita ito? Tanong ni Lara, hawak ang phone. Ibigay mo. Binasa ni Camille ang mga mensahe. Hindi siya kumurap, hindi siya umiyak. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito nakakasakit. Ito ay nagpapagising. Pagkatapos ng kasal, magsisimula na tayo ng bagong buhay. Iiwan ko na si Camille. Hindi ko na kailangan ang De Vera Group. May sarili na tayong pera. Sigurado ka bang hindi siya maghihinala? Hindi. Masyadong busy siya sa trabaho. Wala siyang alam. Isinara ni Camille ang phone at inilapag ito sa mesa. Lara, iprint mo lahat. Lahat ng ebidensya. Lahat ng dokumento. Gusto kong kompleto. Ano ang gagawin mo? Babawiin ko lahat. Tumingin siya kay Lara, ang mga mata ay tila apoy na nagyelo. Lahat ng ibinigay ko sa kanya, ang pera, ang negosyo, ang koneksyon, ang pangalan, babawiin ko lahat. Hindi siya magkakaroon ng kahit ano. Paano? Una, kailangan kong malaman kung paano ko maaalis ang access niya sa lahat. Ang mga account, ang mga kontrata, ang mga ari-arian. Kailangan kong malaman kung saan ako may kapangyarihan. Tumango si Lara at binuksan ang laptop. May magandang balita. Karamihan sa mga negosyo ni Adrian ay nakapangalan sa kanya. Pero ang mga pangunahing kontrata, ang mga supplier, ang mga client, ang mga loan ay nakapangalan sa De Vera Group. Kung bawiin natin ang mga yon, babagsak ang lahat. Gaano katagal bago natin maipatupad? Kung kumpleto ang mga dokumento, kaya nating gawin sa loob ng 1 linggo. Kailangan lang nating makipag-usap sa mga abogado, sa bangko, at sa mga kasosyo. Gawin natin. Sa mga araw na yon, hindi umuwi si Camille sa kondo. Nanatili siya sa isang hotel suite na nirentahan ni Lara. Isang lugar na walang alaala, walang litrato, walang bakas ni Adrian. Tuwing gabi, tinitingnan niya ang mga dokumento, inaaral ang bawat detalye, hinahasa ang kanyang plano. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, nagsimula ng magtaka si Adrian. Ilang araw na siyang hindi nakakauwi at hindi sumasagot si Camille sa kanyang mga tawag. Nag-iwan siya ng mga mensahe. Una ay mahinahon, pagkatapos ay nag-aalala, pagkatapos ay naiinis. Cam, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot? May nangyari ba? Hindi sumagot si Camille. Pinagmasdan niya ang mga mensahe, binasa ang bawat salita, at inilapag ang phone.
Hayaan mo siyang magtaka, sabi niya kay Lara. Mas mabuti yon. Kapag nalaman niya ang totoo, huli na ang lahat. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento, napansin ni Lara ang isang bagay. Cam, may nakita ako. Ang kontrata ng Villanueva Construction. May clause pala dito. Kung sakaling magkaroon ng breach of contract o fraud, ang lahat ng assets ay ibabalik sa original investor. Original investor? Ang De Vera Group. Ibig sabihin, ang lahat ng inilabas na pera, ang 20 milyon, ang mga karagdagang puhunan, ang mga expansion funds, ay maaaring bawiin. Lahat. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagsisiyasat, mumiti si Camille. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiti ng isang babaeng nakakita ng daan palabas sa dilim. Lara, tawagan mo ang mga abogado. Bukas, magsisimula na tayo. Sigurado ka na ba? Oo. Tumayo si Camille at hinarap ang bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti, Lara. Naghahanap ako ng katarungan. At kapag natapos na ito, wala siyang matitira. Wala. Tiningnan siya ni Lara, nakaramdam ng paghanga at pag-aalala. Cam, paano ka? Hindi mo pa naproseso ang lahat. Hindi ka pa nakakapagpahinga. Magpapahinga ako kapag tapos na. Humarap si Camille sa kanya, ang mukha ay kalmado ngunit matatag. Sa ngayon may trabaho tayo. Simulan na natin. Kinaumagahan, umupo si Camille sa harap ng kanyang mga abogado, isang grupo ng mga eksperto na pinagkakatiwalaan ng kanyang pamilya sa loob ng mga dekada. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng walang emosyon, itinuro ang mga dokumento, at inilatag ang kanyang kahilingan. Gusto kong bawiin ang lahat. Ang mga negosyo, ang mga ari-arian, ang mga account. Lahat ng nakapangalan sa kanya na galing sa pera ng pamilya ko. Camille, alam mo bang magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanya? Sa kanyang reputasyon, sa kanyang mga relasyon sa negosyo? Alam ko. Tumingin siya sa kanila ng diretsyo. At yan ang gusto ko. Tumango ang head lawyer at binuksan ang kanyang folder. Kung ganon, may ilang hakbang tayong kailangang gawin. Una, kailangan nating i-freeze ang mga account. Pangalawa, kailangan nating ipaalam sa mga kasosyo at supplier na ang De Vera Group ay hindi na susuporta sa Villanueva Construction. Pang-atlo, kailangan nating ipadala ang mga legal notice. Gaano katagal? Kung mabilis ang lahat, 1 linggo. Kung may humarang, maaring mas matagal. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Tumayo si Camille at iniabot ang kanyang kamay. Salamat sa inyong tulon. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ni Lara. Kumusta? Nagsisimula na. Huminto si Camille, hinawakan ng kanyang braso. Lara, salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Numiti si Lara, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nandito lang ako, Cam, hanggang sa matapos ito, at kahit pagkatapos. Tumango si Camille. Tumingin siya sa abot-tanaw ng Makati, ang mga gusaling itinayo ng kanyang pamilya, ang imperyong minana niya, ang lahat ng kanyang ipinaglaban. At sa sandaling yon, alam niya, hindi siya babagsak, hindi na muli. Lara, iuwi mo na ako sa hotel. Kailangan kong maghanda para bukas. Ano ang gagawin natin bukas? Mag-uumpisa na tayo. Pumasok si Camille sa kotse, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay parang bakal. Oras na para malaman ni Adrian kung sino ang kanyang kinahaharap. Umaga sa Makati. Ang araw ay sumisikat na parang walang nangyari. Parang hindi pa rin nadudurog ang mundo ni Camille De Vera. 2 araw na ang nakalipas. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Ang mga papel ay nakaayos sa mesa. Ang kape ay lumalamig na hindi man lang nagagalaw. Sa harap niya ay sina Ate Reyes at ang 2 pang abogado ng De Vera Group, lahat ay seryoso, lahat ay handa.
Gusto kong ma-freeze ang lahat ng joint accounts namin ni Adrian. Sabi ni Camille, ang boses ay matatag, walang bakas ng panginginig. Na yun na. Hindi bukas, hindi mamaya. Na yun. Tumango si Ate Reyes at isinulat ang utos. Mayroon pa tayong clause sa prenuptial agreement, Miss Camille. Ang mga ari-ariang nakuha sa pangalan ng De Vera Group ay maaaring bawiin kung may ebidensya ng paglabag sa kasunduan. Ang paglilipat ng pondo kay Bianca Sarmiento ay malinaw na paglabag. Then do it! Malamig na sabi ni Camille. Bawiin ang lahat. Ang kondo sa BGC, ang shares sa Villanueva Logistics, ang sasakyan, ang lahat ng nakatago sa pangalan niya. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang tanawin ng Makati skyline ay tila isang larangan ng digmaan na kanyang paghahandaan. At gusto ko ring tawagan ang mga business partners ni Adrian, na yan mismo. Kumuha si Lara ng lista at mula sa kanyang tablet. Mayroon tayong 8 pangunahing investor scam. Lahat sila ay pumasok dahil sa pangalan ng De Vera Group. Kapag nalaman nilang aalisin mo na ang suporta, siguro daw mag-aatubili silang ipagpatuloy ang mga kontrata. Perfect, Anang Camille. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa determinasyon. Simulan natin sa una. Ang unang tawag ay kay Mr. Salvador Chua, isa sa mga pinakamatagal na kapartner ni Adrian sa logistics business. Nang sumagot ang matanda, ang boses ni Camille ay kalmado, ngunit may bakal na bigat. Mr. Chua, magandang umaga. Ito si Camille De Vera. Ah, Miss De Vera! Anong ikinagaganda ng iyong tawag? Sana ayos ang lahat? Sa totoo lang, Mr. Chua, may mahalaga akong ipapaalam sa inyo. Simula ngayon, hindi na po namin kayo kayang suportahan sa inyong partnership kay Adrian. Ang Villanueva Logistics ay hindi na bahagi ng portfolio ng De Vera Group. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Miss De Vera, naintindihan ko ba ng tama? Ang ibig ninyong sabihin ay, eksakto, Mr. Chua, aalisin ko na ang lahat ng suporta ng pamilya De Vera sa negosyo ni Adrian. Kung nais ninyong ipagpatuloy ang inyong relasyon sa kanya, karapatan ninyo iyon. Ngunit hindi na ito magkakaroon ng koneksyon sa amin. Ay naku, Miss De Vera. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Ang aming expansion plans ay nakasalalay sa inyong endorsement, gawin ninyo ang sa tingin ninyo ay tama, Mr. Chua. Magandang araw po. Binitiwan ni Camille ang tawag at tumingin kay Lara. Susunod. Sunod-sunod ang mga tawag. Ang bawat isa ay pareho ang reaksyon, pagtataka, pag-aalala, at sa huli, pangako na iisipin nila ang kanilang mga hakbang. Ngunit alam ni Camille na sa mundo ng negosyo, ang pag-aalinlangan ay isang anyo na ng pag-alis. Kapag ang pangalan ng De Vera ay hindi na nakakabit sa Villanueva Logistics, ang mga investors ay magsisitakbuhan na parang mga daga sa lumulubog na barko. Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang maliit na opisina sa Quezon City, si Adrian Villanueva ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga papeles. Ang kanyang telepono ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Sa una, hindi niya pinansin, ngunit ng ikalimang tawag, sumagot na siya. Oo, Mr. Tan, anong nangyari? Adrian, pinag-uusapan namin ng aking board ang tungkol sa inyong expansion plans. Sa kasamaang palad, napagpasyahan naming i-pull out ang aming investment. Ano? Bakit naman? Kahapon lang ay sinabi ninyong interesado kayo. Nagbago ang mga bagay, Adrian. May narinig kaming mga balita. Hindi na kami komportable na ituloy ang partnership. Bago pa man makasagot si Adrian, may isa pang tawag na pumasok. At isa pa? At isa pa. Ang kanyang sekretarya ay pumasok na may gulat na mukha. Sir, maraming tumatawag. Ang sabi nila, ang mga kontrata ay kinakansela na. Mayroon daw pong nag-utos na tanggalin ang inyong mga pangalan sa mga proyekto. Napatayo si Adrian, ang kanyang mukha ay namutla. Sino?
Sino ang nag-utos? Ang sabi nila galing daw po sa De Vera Group. Nanigas si Adrian. De Vera Group. Camille. Bakit? Bakit niya ito gagawin? Hindi pa ba siya nakakauwi ng maayos? Hindi pa ba siya nakakapagpaliwanag? Kinuha niya ang kanyang telepo at pinindot ang pangalan ni Camille. Tumunog ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Walang sumasagot. Mulay, at mulay, at mulay, wala pa rin. Camille, sagutin mo ako. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anong nangyayari? Hindi niya alam na sa kabilang linya si Camille ay nakaupo lamang, pinapanood ang kanyang telepono na umiilaw sa pangalan ni Adrian, at pinili na huwag sagutin. May malamig na kalmado sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, siya ang may kontrol. Hindi mo pa siya sasagutin? Tanong ni Lara. Hindi pa. Sagot ni Camille, inilapag ang telepo sa mesa. Kailangan niyang maramdaman muna ito. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng bawat pagtanggi, ng bawat katahimikan, ng bawat segundo na hindi siya sinasagot. Ganyan din ang ginawa niya sa akin nung kasal niya kay Bianca. Hindi ko alam, hindi ko naramdaman, dahil masyado akong nagtiwala. Ngayon siya naman ang hindi makakaalam. Samantala sa isang marangyang kondo sa BGC, si Bianca Sarmiento ay nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang bagong buhay kasama si Adrian ay nagsisimula pa lamang, at gusto niyang maging perpekto ang lahat. Ngunit nang tumunog ang kanyang telepono, ang boses ni Adrian sa kabilang linya ay hindi mapalagay. Bianca, may problema. Anong problema, mahal? Hindi pa ba tayo nakaka-recover sa kasal natin? Ang mga investors, lahat sila ay nag-pull out. Ang mga kontrata, kinakansela. Ang De Vera Group, si Camille. Ano kayang gagawin ni Camille? Hindi ba siya ang asawa mong hindi mo naman talaga mahal? Bakit siya makikialam? Bianca, hindi mo naintindihan. Ang pera, ang negosyo, ang lahat ng ito ay galing sa pamilya niya. Kung aalisin niya ang suporta, wala na tayong lahat. Naramdaman ni Bianca ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Wala tayong lahat? Adrian, hindi mo sinabi sa akin na nakasalalay pala sa kanya ang lahat. Hindi ko akalaing gagawin niya ito. Akala ko hindi niya malalaman. Akala ko, ano? Akala mo hindi ka mahuhuli? Akala mo pwede mong lukuhin ang isang De Vera? Tumayo si Bianca. Ang kanyang boses ay nagiging hysterical. Sinabi ko sa iyo na delikado ito. Sinabi ko na huwag mo ituloy ang kasal na yon habang kasal ka pa sa kanya. Ngunit gusto mo ang engrandeng seremonya. Gusto mo ang fairy tale? Bianca, huminahon ka. Paano ako hihimahon? Ang plano natin, ang future natin, ang lahat ng pinangako mo sa akin, wala na ba? Sinira mo ba ang lahat? Hindi sumagot si Adrian. Ang katahimikan ay sapat na sagot. Binitiwan ni Bianca ang tawag at napahawak sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bagong buhay na kanyang pinangarap ay gumuguho na parang buhangin. Sa opisina ni Camille, ang hapon ay lumipas na parang isang mahabang labanan. Ang mga tawag ay natapos na. Ang mga dokumento ay nilagdaan. Ang mga plano ay isinagawa. Nakaupo si Camille sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumabalik sa normal. Tapos na ba? Tanong ni Lara, ang kanyang boses ay malambot. Hindi pa, sagot ni Camille. Iminulat ang kanyang mga mata. Pero malapit na. Tumingin siya sa kanyang telpong, 11 missed calls mula kay Adrian, 3 text messages. Ang una ay, Camille, kailangan nating mag-usap. Ang pangalawa, anong ginagawa mo? Bakit mo ito ginagawa? Ang pangatlo, Camille, please, sagutin mo ako. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Binasa niya ang mga ito ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting nawawala ang bisa.
Nung unang araw, ang mga mensaheng ito ay papatay sa kanya. Ngayon, sila ay parang mga alaala ng isang sakit na kanyang nalagpasan. Lara, schedule mo ang meeting bukas ng umaga. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Sa Manila Grand Hotel, sa lobby. Bakit doon? Kasi doon ko nalaman ang katotohanan. Doon ko nakita ang kasal niya kay Bianca. Doon ko rin tatapusin ang lahat. Tumango si Lara at isinulat ang detalye. May sasamahan ka ba? Hindi na, kaya ko na. Nang gabing yon, umuwi si Camille sa kanyang kondo. Ang lugar na minsan ay naging tahanan nila ni Adrian ay tahimik, malamig, walang bakas ng kanyang presensya. Itinapon na niya ang kanyang mga gamit, inalis na ang mga litrato, binura na ang mga alaala. Ang tanging natira ay ang kanyang sarili. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya natatakot na mag-isa. Umupo siya sa kanyang sofa. Ang kanyang telepono ay nasa tabi niya. Tumunog ito muli, si Adrian. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Camille? Camille, nandiyan ka ba? Please, kausapin mo ako. Adrian? Ang kanyang boses ay kalmado. Halos walang emosyon. Bukas ng umaga, Manila Grand Hotel, sa lobby. Doon tayo mag-uusap. Bakit doon? Bakit hindi tayo mag-usap dito sa bahay? Dahil doon nagsimula ang lahat, Adrian. Doon mo rin malalaman kung paano natatapos ang lahat. Binitiwan niya ang tawag at inilapag ang telepono. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, ngunit hindi ito takot. Ito ay sigla. Ito ay pag-asa. Ito ay ang kalmadong katiyakan ng isang babaeng natutong piliin ang sarili. Bukas, haharapin niya si Adrian. Bukas, sasabihin niya ang lahat ng kailangang sabihin. Bukas, isasara niya ang pinto sa nakaraan at bubuksan ang isang bagong simula. Numiti siya, isang ngiting hindi para kay Adrian, kundi para sa kanyang sarili. Hindi ako nawala ng asawa. Bulong niya sa katahimikan ng kanyang kondo. Natuklasan ko lang kung sino talaga siya. Umupo si Camille sa harap ng salamin ng kanyang kondo. Maingat na inayos ang kanyang blazer. Hindi siya nagmamadali. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi siya nag-aayos para kay Adrian. Ngayon, nag-aayos siya para sa kanyang sarili. Tumunog ang cellphone niya. Si Lara. Nandito na siya, sabi ni Lara. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pag-aalala. Sa lobby ng Manila Grand Hotel. Kanina pa siya naghihintay. Mukhang ginasgasan. Hayaan mo siya, sagot ni Camille. Ang tono ay walang emosyon. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Ikaw ang bahala. Nandito lang ako sa malapit kung kailangan mo ako. Salamat, Lara. Binitiwan ni Camille ang tawag at tumingin sa sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang asawang bulag sa katotohanan. Ito ang babaeng nakakita ng lahat. Pagdating niya sa Manila Grand Hotel, bumungad sa kanya ang parehong lobby kung saan niya nakita ang pangalan ni Adrian sa screen ilang linggo na ang nakararaan. Ngayon, tahimik ang lobby. Walang kasal, walang bulaklak, walang screen na nagpapakita ng kasinungalingan. Nakita niya si Adrian sa isang sulok ng lobby, nakaupo sa isang sofa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop. Ang kanyang muka ay maputla at pagod. Mula sa malayo, mukha siyang lalaking nagdusa. Ngunit alam ni Camille na ang pagdurusa na ito ay hindi dahil sa pagkawala ng pag-ibig. Ito ay dahil sa pagkawala ng pera. Lumapit siya ng mahinahon. Nang makita siya ni Adrian, bigla siyang tumayo. Ang mga mata ay namumula. Camille! Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Salamat at dumating ka. Akala ko hindi mo na ako kakausapin. Umupo si Camille sa upuan sa tapat niya. Pinag-krus ang kanyang mga binti, ang kanyang postura ay tuwid at walang bahid ng kahinaan.
Sabihin mo kung bakit mo ako pinatawag. Camille, please! Lumuhod si Adrian sa harap niya, sa gitna ng lobby ng hotel. Hindi siya nagdalawang isip. Lumuhod siya na parang nagdarasal sa isang Diyos na hindi na niya dapat nilapastangan. Patawarin mo ako. Alam kong sobra ang kasalanan ko. Alam kong hindi ko kayang bayaran ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Pero please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, babalikan kita. Iiwan ko si Bianca. Gagawin ko ang lahat para ayusin ang lahat. Tiningnan siya ni Camille nang walang anumang emosyon. Ang lalaking lumuluhod sa harap niya ay hindi na ang lalaking minahal niya. Ito ay isang stranger na nakasuot ng mukha ng kanyang asawa. Adrian, tumayo ka! Sabi niya, ang boses ay kalmado. Nakakahiya? Baka may makakita sa'yo. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Sabi ni Adrian, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Camille, please, wala na akong ibang matakbuhan. Sinira mo ang lahat. Inalis mo ang lahat ng suporta. Lahat ng investors ko umalis. Ang negosyo ko babagsak na. Wala na akong pera. Wala na akong kahit ano. Ah, mahinang sabi ni Camille. Ang isang kilay ay nagtaas. Kaya pala. Hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil wala ka ng pera. Hindi, mahal kita, Camille. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa iyon. Si Bianca ay walang kabuluhan. Ginamit ko lang siya. Alam mo naman ang negosyo. Kailangan ko ng dagdag na pondo. Akala ko makakatulong siya. Pero hindi ko siya mahal. Ikaw lang, Camille. Ikaw lang talaga. Umiling si Camille, ang isang ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang ngiting puno ng pait. Ginamit mo lang siya para sa pera. At ngayon ginagamit mo rin ako para sa pera. Ano ka ba, Adrian? Negosyante ka ba o kolektor ng mga babaeng may pera? Camille, wag mo sabihin yan. Tama na! Putol ni Camille, ang boses ay matigas. 3 taon akong bulag, Adrian. 3 taon kong inisip na mahal mo ako. 3 taon kong ipinagtanggol ka sa harap ng aking mga magulang. Sa harap ng lahat. At ano ang ginawa mo? Nagpakasal ka sa ibang babae habang ako ang nagbabayad ng lahat ng iyong mga bayarin? Camille, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Patuloy ni Camille, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng uminit. Hindi ang pagtataksil, hindi ang kasinungalingan. Ang pinakamasakit ay ang pag-iisip na sa loob ng 3 taon, pinili kong maniwala sa'yo kahit na may mga senyales na. Pinili kong maging tanga dahil mahal kita. Mahal din kita, hindi. Malamig na putol ni Camille. Hindi mo ako mahal. Mahal mo ang pera ko. Mahal mo ang pangalan ko. Mahal mo ang negosyo ng pamilya ko. Ngunit hindi mo ako minahal. Tumahimik si Adrian. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit hindi na ito nakakaantig kay Camille. Ang mga luha na ito ay para sa kanyang sarili, hindi para sa kanya. Camille, please! Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pang-ako, babaguhin ko ang lahat. Iiwan ko si Bianca. Ibabalik ko ang lahat ng inalis mo. Gagawin ko ang lahat. Adrian, sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari? Lumuhod ka sa harap ko, humihingi ng tawad. Hindi dahil nasaktan mo ako, kundi dahil nawalan ka ng pera. Hindi ka nagsisisi sa pagtataksil. Nagsisisi ka sa pagkawala ng iyong komportableng buhay. Hindi yan totoo. Tama na, Adrian, sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay tuluyan ng naging bakal. 3 taon akong nagtiis. 3 taon akong nagpanggap na masaya. Ngunit na yon, natapos na ang lahat. Hindi na ako ang babaeng yon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian.
Ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Hindi ako nawala ng asawa. Natuklasan ko lang kung sino talaga siya. Ang mga salita ay tumama kay Adrian na parang isang suntok. Napaatras siya, ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang lumalabas na salita. Camille, hindi mo ibig sabihin yan. Oo, ibig kong sabihin, sabi ni Camille, tumayo na. Ngayon, kung wala ka ng ibang sasabihin, ako ay aalis na. May negosyo akong dapat asikasuhin. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig niya ang isang boses mula sa pintuan. Adrian! Lumingon si Camille at nakita si Bianca, nakatayo sa may pintuan ng lobby. Ang kanyang muka ay puno ng galit at takot. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay kulubot, at ang kanyang mga mata ay namumula sa mga luha. Bianca! Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay biglang naging takot. Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang ginagawa ko dito? Galit na sigaw ni Bianca, lumapit ng mabilis. Narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo sinabi na ginamit mo lang ako. Narinig ko kung paano mo sinabi na wala akong kabuluhan. Bianca, hindi yan. Tumahimik ka! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mga luha ay umaagos na. Pinakasalan mo ako. Sinabi mo na mahal mo ako, at ngayon, sasabihin mo sa harap ng dating asawa mo na ginamit mo lang ako? Napatingin si Camille sa dalawa. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Hindi siya nakaramdam ng awa. Hindi siya nakaramdam ng galit. Nakaramdam lamang siya ng isang kakaibang kapayapaan na para bang pinapanood niya ang isang dulang, hindi na niya kailangang salihan. Bianca, umuwi ka na, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito ang tamang lugar. Hindi ako aalis! Sigaw ni Bianca, lumingon kay Camille. Ikaw? Masaya ka na ba? Sinira mo ang lahat? Sinira mo ang kasal namin? Sinira mo ang negosyo ni Adrian? Masaya ka na ba? Tiningnan siya ni Camille ng mahinahon. Bianca, hindi ko sinira ang kasal ninyo. Sinira ninyo ang kasal ninyo. Ako ay nagbawas lamang ng aking mga ari-arian mula sa isang lalaking hindi naman dapat nagmamay-ari ng mga ito. Wala kang karapatan, Bianca! Putol ni Camille, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw ay nagpakasal sa isang lalaking hindi ka naman mahal. Ikaw ay nagpakasal sa isang lalaking ginamit ka para sa pera. At ngayon, ikaw ay nakatayo dito, sumisigaw sa akin na para bang ako ang may kasalanan. Hindi, umuwi ka na Bianca. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay hindi na nagbabanta kundi puno ng kakaibang awa. Hanapin mo ang iyong sariling halaga. Huwag mong hintayin na may ibang magbigay nito sa'yo. Tumahimik si Bianca, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Tumingin siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Pagkatapos, lumingon siya kay Camille, ang kanyang boses ay basad. Ginamit niya ako, bulong niya. Ginamit niya ako at ako ay naging tanga. Oo, mahinang sabi ni Camille. Ngunit hindi mo kailangang manatiling tanga. Pumili ka. Pumili ka ngayon habang maaga pa. Tumingin si Bianca sa kanya, ang kanyang mga mata ay may kakaibang pagkilala. Pagkatapos, walang sabi-sabi, tumalikod siya at lumabas ng lobby. Bianca! Sigaw ni Adrian, ngunit hindi na siya nilingon ni Bianca. Tumayo si Adrian, ang kanyang muka ay puno ng takot at galit. Camille, ano ang ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Hindi ko sinira ang lahat, mahinahong sabi ni Camille. Sinira mo ang lahat, ako ay naglinis lamang ng mga natira. Camille, please! Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay naging desperado. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Wala na akong iba. Tumingin si Camille sa kanya, ang kanyang puso ay hindi na tumitibok para sa kanya. Sa halip, may kakaibangan sa kanyang dibdib, na para bang may mabigat na bagay na tuluyan ng naalis. Adrian, sabi niya,
Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. 3 taon akong naging asawa mo. 3 taon kong pinili kang mahalin, kahit na may mga pagkakataong hindi mo ito karapat-dapat. Ngunit ngayon, natapos na ang lahat, hindi na kita mahal, hindi na kita kailangan, at hindi na kita makikita pa. Camille, paalam Adrian, sabi niya ang kanyang boses ay walang awa at walang galit. Sana ay matuto kang pumili ng tama sa susunod, ngunit huwag mo na akong hanapin. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang kanyang mga hakbang ay matatag at walang pag-aalinlangan. Narinig niya ang mga sigaw ni Adrian sa kanyang likuran, ngunit hindi na niya ito pinansin. Ang mga sigaw na iyon ay hindi na niya problema. Paglabas niya ng lobby, nakita niya si Lara nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. Camille, mahinang sabi ni Lara, okay ka lang ba? Tumingin si Camille sa kanya at ngumiti, isang taos-pusong ngiti na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Oo, Lara, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, talagang okay ako. Naglalakad sila patungo sa kotse, ang araw ay sumisikat sa kalangitan ng Maynila. Sa kanyang likuran sa loob ng Manila Grand Hotel, naiwan si Adrian lumuluhod sa gitna ng lobby, ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang paligid. Ngunit hindi na ito ang problema ni Camille, sa harap niya isang bagong simula ang naghihintay. At sa unang pagkakataon handa siyang harapin ito ng mag-isa. Umaga sa Makati. Ang dating tahimik na opisina ni Camille sa ika-30 palapag ay puno na ngayon ng mga kahon, lumang dokumento, at mga gamit na pinag-ugatan ng 3 taon niyang pagsasama sa negosyo ng pamilya. Nakatayo siya sa gitna ng kalat, hawak ang isang frame na larawan nila ng kanyang ama, si Don Emilio, noong araw na tinanggap siya bilang tagapagmana ng De Vera Corporation. Titiyak ka na ba dito, Camille? Tanong ni Lara, nakaupo sa isang sulok habang inaayos ang laptop. Hindi pa ako naging ganito sigurado sa buong buhay ko. Sagot ni Camille, inilapag ang frame sa isang kahon na may markang personal, huwag bubuksan. Tumingin siya sa paligid, sa mga bintanang nagpapakita ng skyline ng Makati. Ang lugar na ito ang naging kulungan ko. Hindi ko na malaya na sa loob ng 3 taon, habang inaasikaso ko ang negosyo ng pamilya, habang inaalagaan ko ang kasal ko kay Adrian. Nakalimutan kong alagaan ang sarili ko. Lumapit si Lara at tumabi sa kanya. Kaya mo bang magsimula ulit? Ibig kong sabihin, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo, pero alam kong kaya ko. Napahinga si Camille ng malalim. Lara, nung mga panahong yon, nung nakita ko si Adrian sa harap ng altar na yon, kasama si Bianca, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng totoong takot. Hindi takot na mawala siya, kundi takot na mawala ang sarili ko. Na pagkatapos ng lahat ng pagod at sakripisyo, wala na pala akong natira para sa akin. Tumango si Lara, naunawaan ang bigat ng mga salita. So, ano ang plano mo? Binuksan ni Camille ang kanyang tablet at ipinakita ang isang presentation na may logo na nakasulat sa eleganteng font CVD Ventures. Ito na, ang sarili kong kumpanya. Hindi nakasandal sa pangalan ng De Vera, hindi nakasandal sa pamilya, hindi nakasandal kay Adrian. Ako lang, at ang kakayahan kong magtayo ng negosyo gamit ang sarili kong mga kamay. Wow! Bulalas ni Lara. Pinag-aaralan ng mga slide. May mga investor ka na ba? Wala pa, pero may meeting ako mamaya sa peninsula. May isang taong gusto makipag-usap sa akin. Sino? Ngumiti si Camille na may lihim. Makakagulat ka. 2 oras mamaya, sa marangyang lounge ng The Peninsula Manila, nakaupo si Camille sa isang upuan na may tanawin ng pool. Nakasuot siya ng simpleng puting blazer at itim na pantalon. Hindi masyadong formal, ngunit sapat upang ipakita na siya ay isang babaeng may kontrol sa kanyang sarili. Sa kanyang harapan, isang baso ng mineral water ang nakatayo. Hindi niya ito ginalaw.
Dumating ang isang lalaki, mga 50, maputi ang buhok, may dalang leather briefcase. Si Mr. Antonio Ferrer, isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa at isa sa mga dating karibal ng De Vera Corporation sa industriya ng real estate. Miss De Vera, bati niya, iniabot ang kamay. O dapat bang sabihin ko Miss Camille na lang? Narinig kong hindi ka na gumagamit ng apelido ng pamilya mo sa negosyo. Tumayo si Camille at nakipagkamay. Gusto ko malaman ng lahat na ang kumpanyang ito ay akin, hindi sa pamilya, hindi sa asawa ko, sa akin. Tumango si Mr. Ferrer, na upo sa tapat niya. Nakita ko ang proposal mo. Kahanga-hanga. Pero gusto kong marinig mula sa iyo mismo. Bakit mo iniisip na magtatagumpay ka kung saan marami ang nabigo? Huminga si Camille, sinukat ang mga salita. Nang nakaraang buwan, natuklasan ko ang asawa kong sinasamba ko ay may ibang pinakasalan. Sa loob ng 3 taon, habang ako ay nagtatrabaho araw-araw para sa negosyo ng pamilya, habang ako ay nagbibigay ng lahat sa aming kasal, siya ay nagtatayo ng sarili niyang buhay gamit ang pera na pinaghirapan ko. Sa araw na yon, sa harap ng altar na hindi para sa akin, natutunan kong ang pinakamahalagang bagay sa negosyo at sa buhay ay hindi ang tiwala sa iba, kundi ang tiwala sa sarili. Nakinig si Mr. Ferrer. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kanya. At paano mo ito isasalin sa negosyo? Ang CVT Ventures ay hindi magiging isang kumpanya na umaasa sa mga lumang koneksyon o pangalan. Gagawin ko ito sa pamamagitan ng innovation at integrity. Alam kong maraming tao ang nag-aalinlangan sa akin dahil babae ako, dahil galing ako sa mayamang pamilya, dahil akala nila ay hindi ko kayang tumayo ng mag-isa. Pero sa araw na yon, nang piliin kong lumakad palayo sa kasal ng asawa ko, sa halip na gumawa ng eksena, sa halip na magmakaawa, natuklasan ko ang lakas na hindi ko alam na nasa akin. Ang lakas na yon ang magdadala sa kumpanyang ito. Tumagal ang katahimikan. Tiningnan ni Mr. Ferrer ang kanyang proposal, pinaikot-ikot ang mga pahina. Pagkatapos, ngumiti siya. Miss Camille, nung nakilala ko ang ama mo, sinabi niya sa akin na ang kanyang anak na babae ay isang mabuting negosyante. Ngunit masyadong mabait. Masyadong nagtitiwala. Akala ko siya ay tama. Pero ngayong nakikita kita, napagtanto kong mali siya. Inilapag niya ang proposal at naglabas ng tseke. $1,000,000. Yan ang unang investment ko sa CVD Ventures. At kung patunayan mong kaya mo, may susunod pa. Nanigas si Camille, hindi makapaniwala. Mr. Ferrer, hindi ko alam kung paano, hindi mo kailangan magpasalamat. Nakita ko ang tapang mo. At sa negosyo, ang tapang ang pinakamahalagang asset. Tumayo siya at iniabot ang kamay. Gagawin mo ang pangalan mo, Miss Camille. At gusto kong sabihin na nandyan ako nung nagsimula ka. Nagmakalabas si Camille ng hotel, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tseke. Tinawagan niya si Lara. Lara, nakuha ko na. Ano? Sigurado ka? Magkano? $1,000,000, Lara. $1,000,000! Natawa siya. Isang tawa na parang pinakawalan mula sa dibdib. Magsisimula na tayo. Pagkalipas ng 3 buwan, ang CVD Ventures ay may opisina na sa BGC. Maliit, ngunit makabago, na may mga glass wall at bukas na espasyo. Nakaupo si Camille sa kanyang desk, pinag-aaralan ang mga financial report ng unang quarter. Sa tabi niya, isang tasa ng kape ang unti-unting lumalamig. Pumasok si Lara, may dalang tablet. Camille, may balita ako. Pero hindi ko alam kung gusto mong marinig. Tumingala si Camille. Ano yon? Si Adrian at Bianca? Naghiwalay na sila. Tumigil ang mga kamay ni Camille sa keyboard. Tahimik siyang tumingin sa screen, hindi kumikibo. Paano mo nalaman? Tanong niya mahinahon ang boses. May kakilala akong abogado na humawak ng annulment nila.
3 buwan pa lang silang kasal nang mag-away sila tungkol sa pera. Nang mawala ang suporta mo, bumagsak ang negosyo ni Adrian. Naubos ang savings. Nag-away sila araw-araw. Si Bianca na akala niya ay makakasama niya sa yaman, nang malaman niyang wala na palang pera, iniwan niya si Adrian. Nanatiling tahimik si Camille. Hindi siya mumiti, hindi siya nagdalamhati. Tumingin lang siya sa labas ng bintana sa mga gusaling nagtataasan sa abot tanaw. Alam mo, Lara, sabi niya, nung una naisip ko na kapag nalaman kong naghiwalay sila, mararamdaman ko ang saya, ang kasiyahan na tama ang desisyon ko. Pero ngayong nandito na, wala akong nararamdaman. Hindi sakit, hindi galit, hindi saya. Wala lang. Parang isang kabanata na lang na natapos. Umupo si Lara sa harap niya. At yun ba ay mabuti o masama? Sa tingin ko, yun ang pinakamagandang senyales. Numiti si Camille. Isang ngiti na hindi kailangang ipaliwanag. Ibig sabihin, nakalaya na talaga ako. Hindi na siya bahagi ng mundo ko. Hindi na siya nagdudulot ng anumang emosyon sa akin. At yon ang totoong pagpapatawad. Pagpapatawad kay Adrian? Hindi agad sumagot si Camille. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang singsing na dati niyang suot sa kaliwang daliri, wala na ito. Sa halip, may simpleng silver bracelet na may nakaukit na salita, ako. Hindi, Lara. Pagpapatawad sa sarili ko. Nilinggon niya ang kaibigan. Nung mga gabing yon, pagkatapos kong malaman ang lahat, hindi ko maalis sa isip ko ang tanong, paano ako naging bulag? Paano ako nagtiwala ng ganito? Pero ngayon, naintindihan ko na. Hindi ako naging tanga. Nagmahal lang ako. At walang mali doon. Ang mali ay ang taong sinuklian ako ng kasinungalingan. At hindi ko kasalanan na naging mabuti ako. Pumikit si Lara. Naramdaman ang bigat ng mga salita. Mahirap pang marating ang puntong yon? Oo, napakahirap. Tumayo si Camille at lumapit sa bintana. May mga gabing hindi ako makatulog. May mga umaga na ayaw kong bumangon. Pero natutunan kong kausapin ang sarili ko. Natutunan kong tanungin kung ano ang kailangan ko, hindi kung ano ang kailangan ng iba sa akin. At sa prosesong yon, natuklasan kong kaya kong maging masaya. Hindi dahil may nagmamahal sa akin, kundi dahil mahal ko ang sarili ko. Lumapit si Lara, tumabi sa kanya. Proud ako sa iyo, Camille. Hindi lang bilang assistant mo, kundi bilang kaibigan. Alam ko, ngumiti si Camille. At yon ang isa sa mga pinakamagandang regalo na natanggap ko sa mga buwang ito. Ang malaman na may mga taong nananatili sa akin, hindi dahil sa pera o posisyon, kundi dahil sa kung sino ako. Lumipas ang 6 na buwan. Ang CVD Ventures ay lumago ng higit sa inaasahan. Nakatanggap si Camille ng mga award mula sa iba't ibang business organizations at naging isa siya sa mga hinahangaang babaeng negosyante sa bansa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi niya nakalimutan ang mga aral na natutunan niya. Isang Sabado ng umaga, natagpuan niya ang sarili sa isang art class sa Antipolo, nakasuot ng lumang t-shirt at maong, may brush sa kamay. Sa kanyang harapan, isang blankong canvas ang naghihintay. First time mo ba dito? Tanong ng isang matandang babae sa tabi niya. Oo, gusto kong subukan ng bagong bagay, sagot ni Camille. Sa loob ng maraming taon ang buhay ko ay tungkol sa negosyo, tungkol sa pamilya, tungkol sa ibang tao. Ngayon gusto kong matuto ng mga bagay na para sa akin lang. Ngumiti ang matandang babae. Magandang simula yan, anak. Ang sining ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa pagpapahayag ng sarili. Tumingin si Camille sa canvas at dahan-dahan sinimulan niyang magpinta. Hindi siya marunong, hindi siya perpekto, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang malaya siya.
Malaya mula sa mga inaasahan, malaya mula sa takot, malaya mula sa nakaraan. Pagkatapos ng klase, nakaupo siya sa isang bench, hawak ang kanyang painting, isang abstract na may mga kulay ng asul at ginto, na kumakatawan sa kanyang paglalakbay mula sa kalungkutan patungo sa pag-asa. Tiningnan niya ang kanyang phone at nakita ang isang notification mula sa kanyang social media, isaglarawan ni Adrian, payat at malungkot, na may caption na nagsisisi sa lahat. Hindi niya pinindot ang like, hindi siya nagkomento, ipinatong lang niya ang phone sa tabi niya at tumingin sa kalangitan. Hindi ko na kailangan ang atensyon mo, Adrian, bulong niya. Hindi ko na kailangan ang validation mo. Ang kailangan ko lang ay ang buhay na ito, ang buhay na ako ang pumili. Isang taon ang lumipas mula ng araw na yon sa Manila Grand Hotel. Nakaupo si Camille sa kanyang bagong opisina, isang penthouse suite sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa BGC na may tanawin ng buong syudad. Sa dingding, nakasabit ang mga award at mga larawan ng kanyang mga proyekto. Sa kanyang desk, isang simpleng frame ang nakatayo. Ang painting na ginawa niya sa art class, ang abstract na may mga kulay ng asul at ginto. Pumasok si Lara, may dalang kape. Handa ka na ba para sa meeting mo with the board? Tumango si Camille, tumayo at inayos ang kanyang blazer. Oo, handa na ako. Tiningnan siya ni Lara at ningumiti. Alam mo, nung una kitang nakilala, akala ko ikaw ang babaeng may lahat. Pero hindi mo alam kung paano maging masaya. Ngayon nakikita kita at alam kong masaya ka na. Totoong masaya. Napahinto si Camille, tiningnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang babaeng natakot sa pagbabago. Hindi na ang babaeng nagtiwala sa maling tao. Ang babaeng ito ay may kumpiyansa, may kapayapaan, may layunin. Oo, Lara, masaya na ako. Bumaling siya sa kaibigan. At alam mo ba ang pinakamagandang bahagi? Hindi ko kailangan ng ibang tao para maramdaman yon. Kaya ko na nang mag-isa. Lumabas sila ng opisina, naglakad patungo sa meeting room. Sa kanilang pagdaan, nakita ni Camille ang mga empleyado, mga kabataang propesyonal na naniniwala sa kanyang pananaw, na sumama sa kanya sa pagbuo ng bagong imperyo. Numiti siya sa kanila, at numiti sila pabalik. Sa meeting room, naghihintay ang mga miyembro ng board, mga negosyante, mga investor, mga kasosyo. Umupo si Camille sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang lugar bilang CEO. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Bago tayo magsimula, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay. Tumingin siya sa paligid sa mga muka na naghihintay sa kanyang mga salita. Isang taon na ang nakalipas, natuklasan kong ang taong pinakasalan ko ay may ibang buhay. Sa araw na yon, nawala ang lahat. Ang aking kasal, ang aking tiwala, ang aking pananampalataya sa pag-ibig. Ngunit sa araw ding yon, natuklasan ko ang isang bagay na mas mahalaga. Ang aking sarili. Tumigil siya, hinayaan ang mga salita na lumubog. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo, tungkol ito sa pagpili sa sarili, tungkol ito sa pagbangon mula sa pagkawasak at pagtatayo ng isang bagay na mas matibay. At habang nakaupo ako dito ngayon kasama ninyo, alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Numiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa at determinasyon. Kaya't simulan na natin ang bagong kabanata. Ang Tagaro sa Maynila ay hindi nagpapatawad. Kahit na naka-aircon ang opisina ni Camille, ramdam niya ang init na dumidikit sa kanyang balat habang nakatingin sa labas ng bintana. Makikita mula sa ika-30 palapag ang abalang lungsod, ngunit sa kanyang isipan ay malayo siya roon. Iniisip niya ang tawag na natanggap niya kaninang umaga mula sa kanyang ina. Kailangan kang umuwi, sabi ng kanyang ina. May mahalaga kaming pag-uusapan ng ama mo. Hindi na siya nagtanong. Alam niya kung tungkol saan yon.
Sa loob ng 1 taon, paulit-ulit niyang narinig ang pangalan ni Adrian mula sa iba't ibang tao. Ngunit hindi na inaasahan na ang sarili niyang mga magulang ang huling susubok sa kanyang paninindigan. Pagtapak niya sa lumang bahay ng De Vera sa Forbes Park, agad siyang sinalubong ng amoy ng mga lumang libro at polish ng kahoy. Ang bahay na ito ay puno ng mga alaala, ng kanyang pagkabata, ng kanyang mga pangarap, at ng mga inaasahan na minsan ay tila mas mabigat pa sa mga chandelier na nakasabit sa kisame. Nasa sala sina Don Emilio at Doña Consuelo. Ang kanyang ama ay nakaupo sa kanyang paboritong armchair, hawak ang isang baso ng brandy kahit na tanghali pa lamang. Ang kanyang ina naman ay nakaupo sa sopa, tuwid ang likod, nakatingin sa kanya na parang sinusukat ang kanyang kalooban. "Naupo ka na," utos ng kanyang ina. Hindi bilang isang pakiusap, kundi bilang isang pahayag. Umupo si Camille sa tapat nila. Tahimik lang siya. Naghihintay. Sa mga nakaraang taon, natutunan niyang ang katahimikan ay isang sandata. Hindi siya magsasalita muna. "Alam mo kung bakit ka namin pinauuwi?" Simula ng kanyang ama, ang boses ay paos at mabigat. Si Adrian. Bumagsak ang lahat ng negosyo niya. Nawalan siya ng lahat. "Alam ko," mahina ang sagot ni Camille. "Nabalitaan ko." "At wala kang gagawin?" Singit ng kanyang ina. Ang kilay ay nakakunot. 3 taon tayong kasal. Kahit na ano pa ang nangyari, may obligasyon ka pa rin sa kanya. Tumihim si Camille. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. "May obligasyon ako, ma? Sa isang lalaking nagpakasal sa iba habang kasal kami? Sa isang lalaking gumamit ng pangalan at pera ng pamilya natin para sa sarili niyang kapakanan?" "Hindi mo alam ang buong kwento," sagot ng kanyang ina. Ang boses ay nanginginig ngunit matigas. "Ano ang hindi ko alam?" tanong ni Camille, ang mata ay nakatitig sa kanyang ina. "Sabihin ninyo sa akin, ano ang hindi ko alam?" Nagsalubong ang kilay ng kanyang ama. "Consuelo, wag na." Ngunit hindi napigilan ng ama ang kanyang ina. Doña Consuelo ay tumingin sa kanyang anak na may halong takot at paghamon sa kanyang mga mata. "Alam ko ang tungkol kay Bianca. Alam ko bago pa man ang kasal." Ang mga salita ay bumagsak sa pagitan nila na parang isang bomba. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Naramdaman ni Camille na parang may bumunot sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. "Nung una mong nakilala siya, alam mo na?" tanong niya, ang boses ay halos pabulong. "Oo." "At hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo man lang ako binalaan?" "Pinili ko ang katahimikan para sa ikabubuti ng lahat." Sagot ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlalaban. "Si Adrian ay may koneksyon. May kaya siyang dalhin sa pamilya. Akala ko kaya niyang baguhin ang kanyang sarili para sa iyo." "Para sa akin?" Natawa si Camille, ngunit ang tawa ay walang saya. "Para sa akin o para sa negosyo natin? Para sa pangalan ng De Vera?" "Camille!" Pagpigil ng kanyang ama. "Huwag mong masyadong sisihin ang iyong ina. Ang desisyon niya ay para sa pamilya." "Para sa pamilya?" Tumayo si Camille, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Ang pamilya ba ay ang magtago ng isang kasinungalingan na sisira sa akin? Ang pamilya ba ay ang hayaan akong magpakasal sa isang lalaking may ibang kasintahan? Hindi namin alam na ikakasal sila." Pagtatanggol ng kanyang ama, ngunit ang kanyang boses ay hindi matatag. "Pero alam ninyo na may relasyon sila, at pinili ninyo na manahimik. Pinili ninyo ang pera at koneksyon kaysa sa inyong anak." "Camille, huwag kang masyadong dramatic," singit ng kanyang ina. "Ang mga ganitong bagay ay nangyayari sa mga pamilyang katulad natin. Ang mahalaga ay ang imahe, ang reputasyon. Hindi natin kayang bayaran ng isang iskandalo." "Ang iskandalo?" Napailing si Camille.
Ang mga mata ay nagsisimula ng mamuo ang luha, ngunit hindi niya pinayag ang mahulog. Ang iskandalo ay ang pagtataksil ng aking asawa. Ang iskandalo ay ang pagtatago ninyo ng katotohanan mula sa akin. Hindi ako ang gumawa ng iskandalo, ma. Ako ang biktima. Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng orasan sa dingding at ang malalim na paghinga ni Don Emilio. Anong gusto ninyo sa akin? Tanong ni Camille, ang kanyang boses ay bumalik sa kalmado. Bakit ninyo ako tinawag dito? Gusto naping tulungan mo si Adrian, sabi ng kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nakaiwas. Mayaman ka na ngayon, kaya mong iligtas ang kanyang negosyo. Isang tawag lang. Hindi. Isang salita lamang. Ngunit ito ay mabigat, matatag at hindi matitinag. Camille, pakiusap ng kanyang ina, ang tono ay nagbago mula sa utos tungo sa pagmamakaawa. Isipin mo ang pinagsamahan ninyo. Isipin mo ang mga taon na inalagaan kanya. Inalagaan ako? Muli siyang natawa, ngunit sa pagkakataong ito ay may pait. Habang inaalagaan niya ako, inaalagaan din niya si Bianca. Habang sinasabi niyang mahal niya ako, pinlano niya ang kanyang kasal sa iba. Hindi yon pag-aalaga, ma. Yon ay pagkukunyari. Pero kung wala siya, hindi mo mahahamit ang lahat ng ito. Pagpupumilit ng kanyang ama. Tinulungan kanyang palagiin ang negosyo. Ang negosyo ay minana ko sa inyo. Si Adrian ay walang dinala kundi mga pangako at kasinungalingan. At tingnan ninyo ang nangyari. Ang kanyang mga negosyo ay bumagsak dahil wala siyang sariling pundasyon. Hindi ko kasalanan na wala siyang kakayahan. Tumayo ang kanyang ama. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Sobra ka na, Camille. Hindi ka namin pinalaki na walang puso. Pinalaki ninyo ako na matatag. Sagot niya, ang kanyang boses ay hindi nagbabago. At yon ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon. Hindi ako babagsak para sa isang lalaking nagtaksil sa akin. Hindi ko ipagkakait ang aking sarili para sa mga taong pinili ang kasinungalingan kaysa sa akin. Bago pa man siya makasagot ng kanyang ama, may narinig silang yabag mula sa hagdan. Isang lalaki ang bumaba, mga 3. 6 na taong gulang. May suot na simpleng t-shirt at maong. Si Miguel, ang kanyang kapatid. Tama na, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmadong ngunit matatag. Tama na, ma. Tama na pa. Hindi niya siya mapipilit. Miguel, huwag kang makialam, utos ng kanyang ina. May karapatan ako makialam. Ate ko siya. Lumapit si Miguel kay Camille at tumabi sa kanya. At sa pagkakataong ito, susuportahan ko siya. Tumingin si Camille sa kanyang kapatid. Sa loob ng mga taon, sila ay hindi gaanong malapit. Ang edad at mga interes ay naghiwalay sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Si Miguel, ang bunso, ang tanging nanindigan para sa kanya. Salamat, bulong niya. Ngumiti si Miguel. Matagal ko nang alam na may mali kay Adrian, pero hindi ako nagsalita. Yangya ako, ate. Sana ay nagsalita ako noon. Wala kang kasalanan, sagot ni Camille. Hindi mo kasalanan ang mga kasinungalingan ng iba. Ang kanilang ina ay tumayo, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Kung hindi mo tutulungan si Adrian, huwag mong asahan na makakatanggap ka ng anuman mula sa pamilyang ito. Ma! Pagpigil ni Miguel, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina. Pinili mo ang iyong landas, Camille. Sana ay mabuhay ka sa mga desisyon mo. Tumingin si Camille sa kanyang ina. Sa hakit na nararamdaman niya, hindi siya nagpatinag. Nabubuhay ako sa mga desisyon ko, ma. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natutulog ako mahimbing sa gabi. Alam kong tama ang aking ginagawa. Humarap siya sa kanyang ama. Pa, mahal ko kayo. Pareho kayo. Ngunit hindi ko kayo kayang sundan sa landas na ito. Hindi ko kayang iligtas ang isang taong sumira sa akin. Hindi ko kayang maging martir para sa isang kasinungalingan. Nilinggon niya si Miguel at ngumiti. Salamat sa pagtayo sa tabi ko. Samahan kita, sabi ni Miguel. Kailangan mong kumain.
Mukhang hindi ka kumakain ng maayos. Hindi na naghintay pa si Camille ng sagot mula sa kanyang mga magulang. Lumingon siya at naglakad palayo, si Miguel ay sumusunod sa kanya. Sa kanyang likuran, narinig niya ang boses ng kanyang ina na humihikbi. Ngunit hindi siya lumingon. Sa kotse, tahimik silang nagmaneho ni Miguel. Ang araw ay mataas na, ang init ay bumabalot sa kanila. Matapos ang ilang minuto, nagsalita si Miguel. Alam kong mahirap yon para sa'yo, sabi niya. Pero proud ako sa'yo, ate. Hindi mo hinayaan na apihin ka nila. Hindi ko alam kung ito ang tamang desisyon, sagot ni Camille. Ang kanyang boses ay mahina. Pero alam kong ito ang desisyon na kailangan kong gawin para sa sarili ko. Tama yan, sabi ni Miguel. Sa mga nakaraang taon, masyado kang nagbigay sa iba. Panahon na para sa'yo naman. Numiti si Camille, ngunit ang ngiti ay may halong lungkot. Paano ka naging ganito katalino? May magaling akong ate, sagot ni Miguel at ngumiti pabalik. Nagmaneho sila sa isang maliit na restaurant sa may Kapitolyo, isang lugar na hindi gaanong kilala, ngunit tahimik. Habang kumakain sila, nagkwento si Miguel tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang mga plano, tungkol sa kanyang buhay. Nakinig si Camille, natutuwa sa simpleng sandali na ito. Ang kanyang kapatid, ang kanyang kakampi. Nang magpaalam sila, niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Huwag mo kalimutan, ate, hindi ka nag-iisa. Mayroon ka pa rin sa akin. Salamat, Migs. Bumalik si Camille sa kanyang kondo sa BGC. Ang gabi ay bumabalot na sa lungsod, ang mga ilaw ay unti-unting lumiliwanag. Umupo siya sa kanyang sopa, nakatingin sa malayo. Ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Pinili mo ang iyong landas. Oo, pinili niya. At kahit na masakit, alam niyang tama ito. Kinuha niya ang kanyang telepo at tumawag kay Lara, ang kanyang assistant at matalik na kaibigan. Camille? Okay ka lang? Agad na tanong ni Lara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay ako, sagot ni Camille. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang nangyari. Ikinalahad niya ang lahat. Ang pagpupulong sa kanyang mga magulang, ang pag-amin ng kanyang ina, ang pagtayo ni Miguel sa kanyang tabi. Nakinig si Lara nang hindi sumasabad, at nang matapos si Camille, bumuntong hininga siya. Ang tapang mo, Camille. Hindi lahat ay kayang gawin yon. Hindi ko alam kung ito ay tapang o katigasan ng ulo, sagot ni Camille. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. Para sa akin, yan ay tapang, sabi ni Lara. At alam kong tama ang desisyon mo. Hindi mo kailangang iligtas si Adrian. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa kanila. Ang kailangan mo lang ay protektahan ang iyong sarili. Tumango si Camille, kahit na hindi siya nakikita ni Lara. Salamat, Lara. Kailangan ko yang marinig. Anytime, boss. Bukas may meeting ka sa umaga. Pero ngayon, magpahinga ka. Deserve mo yan. Matapos ang tawag, tumayo si Camille at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng BGC ay kumikislap sa malayo, isang tanawin na minsan ay nagpaparamdam sa kanya ng kalungkutan. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. May kapayapaan na hindi niya nararamdaman nun. Ang kanyang pamilya ay maaaring hindi naintindihan ang kanyang desisyon. Ang kanyang ina ay maaaring magalit sa kanya sa mahabang panahon. Ngunit sa sandaling ito, nakatayo siya sa kanyang sariling mga paa. Malaya mula sa mga tanikala ng inaasahan at kasinungalingan. Hindi siya nawala ng pamilya. Natuklasan niya kung sino ang tunay na nandyan para sa kanya. Si Miguel, si Lara, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Pumasok siya sa kanyang silid, naghanda para sa susunod na araw. May mga plano siya, may mga pangarap siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang mga pangarap na yon ay para sa kanya lamang. Habang pinapatay niya ang ilaw, ngumiti siya sa dilim. Ang pagsubok na ito ay hindi siya sinira. Ito ay nagpatibay sa kanya.
At kahit na hindi siya sigurado kung kailan magkakabati ang kanyang pamilya, alam niyang kaya na maghintay. Dahil sa wakas, natutunan na niyang piliin ang kanyang sarili. Umaga sa Makati. Ang araw ay sumisikat sa pagitan ng mga gusaling salamin at sa loob ng kanyang opisina sa itaas na palapag, nakatayo si Camille de Vera habang nakatingin sa abalang lungsod sa ibaba. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang dibdib ay may kumakalabog na kakaiba. Hindi takot, hindi pangamba. Sa pagkakataong ito, ang pintig na iyon ay may halong pag-asa. Kumatok si Lara sa pinto, bitbit ang isang kahon na may pulang laso. Maaga kang pumasok ngayon. Hindi ka pa ba sanay sa bagong title mo? Napangiti si Camille at humarap sa kanyang matalik na kaibigan. Siguro, pero masarap ang pakiramdam nagigising na may layunin, di ba? Inilapag ni Lara ang kahon sa mesa. Ito na ang damit mo para mamaya. At may dumating na sulat mula sa organizers ng Business Excellence Awards. Kinukumpirma lang nila na ikaw ang isa sa mga pararangalan. Tumango si Camille, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam mo, hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. 1 taon na ang nakalipas, halos gumuho ang mundo ko. Ngayon, nakatayo ako dito, parang walang nangyari. Hindi yan basta nangyari, Camille. Pinaghirapan mo yan. Bawat desisyon, bawat pagbangon, ikaw ang gumawa ng paraan. Hinaplos ni Camille ang tela ng damit. Isang simpleng puting sutla na may makinis na hiwa. Elegante, malinis at payak. Hindi na niya kailangan ng anumang palamuti para patunayan ang kanyang halaga. Salamat, Lara. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Numiti si Lara at niyakap siya. Saan ka ba naman ako pupunta? Ikaw ang amo ko, di ba? Kailangan kong bantayan na hindi ka magiging sunod-sunod na pabaya sa sarili. Tumawa si Camille at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang tawa niya ay buong-buo at taos-puso. Ilang oras ang lumipas, nakatayo na si Camille sa likod ng entablado ng Manila Grand Hotel. Ang parehong hotel kung saan niya natuklasan ang pagtataksir ni Adrian. Ngunit ngayon, ibang okasyon ito. Sa halip na sakit at pagkabigla, dala niya ang tagumpay at kalayaan. Nang banggitin ng host ang kanyang pangalan, humakbang siya ng may kumpiyansa. Ang mga ilaw ay nakatuon sa kanya, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Tumingin siya sa madla, mga negosyante, kasosyo, kaibigan at pamilya. Sa harap, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakaupo, bitbit ang mga niting may bahid ng pagmamalaki at pagsisisi. Sa tabi nila, si Miguel na pumalakpak ng may taos-pusong suporta. Kinuha niya ang tropeo at tumayo sa harap ng mikropono. Salamat sa pagkilalang ito. Ngunit bago ako magpatuloy, nais kong ibahagi ang isang bagay. Tumahimik ang gulwagan. May 1 taon akong naniniwala na ang tagumpay ay nasusukat sa kung gaano kahusay mong hawakan ang mga bagay na mayroon ta. Ang negosyo, ang pamilya, ang relasyon. Akala ko, kapag maayos ang lahat sa paningin ng iba, maayos na ang lahat. Ngunit natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagpili sa sarili. May ilang nagtama ng tingin sa isa't isa, ngunit hindi siya nagpatalo sa kaba. Hindi madaling bitawan ang mga bagay na inakala mong sayo na. Hindi madaling sabihing hindi sa mga taong inaasahan mong nandyan para sayo. Ngunit kung hindi mo kayang piliin ang iyong sarili, walang sinungan ang gagawa nito para sayo. Napansin niyang pumikit ang kanyang ina, na para bang tinatanggap ang sakit na mga salitang yon. Kaya sa mga babaeng nakikinig sa akin ngayon, gaano man kayo katagal nang naghihintay na makilala, gaano man ninyo katagal itinago ang inyong mga sugat, tandaan ninyo, hindi kayo nasusukat sa kung gaano kayo nagtiis. Nasusukat kayo sa inyong kakayahang bumangon, sa inyong tapang na magsimula muli.
At higit sa lahat, sa inyong desisyon na piliin ang inyong sarili kahit na walang pumalakpak sa inyo. Bumuhos ang palakpakan. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya ito ginawa para sa mga tao sa harap niya. Ginawa niya ito para sa sarili niya, para sa babaeng minsang natuto ng tumayo sa gitna ng pagkawasak. Sa isang maliit na apartment sa Quezon City, nakaupo si Adrian sa harap ng telebisyon, hawak ang isang basong may lamang alak. Ang balita ay puno ng coverage ng Business Excellence Awards, at nang makita niya ang mukha ni Camille sa screen, nanigas siya. Camille de Vera, isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante ng taon. Narinig niya ang kanyang talumpate? Bawat salita ay parang punyal na bumabalik sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagpili sa sarili. Ibinaba niya ang baso at tumingin sa kanyang paligid. Ang maliit na apartment na halos hindi na niya kayang bayaran, ang mga bayarin na nagkakapatong-patong, ang negosyong tuluyan ng bumagsak. Mula sa pagiging mayaman at kapangyarihan, naging isang anino siya ng dati niyang sarili. Camille? Bulong niya, ngunit walang sumasagot sa kanya. Wala nang babalik. Naalala niya ang mga araw na yon, ang mga lihim na pagtatagpo kay Bianca, ang mga kasinungalingan, ang pag-aakalang hindi niya ito mahuhuli. Tila ba ang lahat ng yon ay parang panaginip na ngayon? Isang masamang panaginip na hindi na niya kayang gisingan. Tumunog ang kanyang telepo. Si Bianca. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang iwan siya nito, nang malaman nitong wala na siyang pera at wala nang maibibigay. Hindi man lang siya lumingon, hindi na niya sinagot ang tawag. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang kanyang mga aplikasyon sa trabaho. Mga posisyon na minsan ay itinuturing niyang mababa para sa kanya. Ngayon, hihingi siya ng tawad sa mga taong minsan ay tinatrato niya ng may pagmamataas. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kahit anong gawin niya, hindi na niya maibabalik ang tiwala ni Camille. At higit sa lahat, hindi na niya maibabalik ang mga taong nawala dahil sa kanyang kasakiman. Isang linggo ang lumipas. Dumalo si Camille sa isang charity gala sa isang marangyang venue sa BGC. Ang kanyang presensya ay hindi na isang sorpresa. Sa mga nakalipas na buwan, naging isa siya sa mga pinakaaktibong negosyante sa mga social event, hindi para maghanap ng atensyon, kundi upang palawakin ang kanyang network at magbigay ng inspirasyon sa iba. Habang naglalakad siya sa bulwagan, nakasalubong niya ang isang lalaking pamilyar, si Adrian. Nakatayo ito sa isang sulok, bitbit ang isang baso ng champagne, nakasuot ng suit na tila luma na, ngunit maayos pa ring tingnan. Mukhang mas matanda ito ng ilang taon, ang mga mata ay may bahid ng pagod at panghihinayang. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang sakit, ang pagkabigla, ang mga gabing hindi siya makatulog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kumirot ang kanyang dibdib. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kalmado. Lumapit si Adrian. Ang kanyang mga hakbang ay tila nag-aalangan. Camille, magandang makita ka. Congratulations sa award. Tumanggo siya. Walang ngiti, ngunit walang put. Salamat, Adrian. Camille, gusto ko lang sanang... Naputol ang kanyang sasabihin. Tila hinahanap ang tamang salita. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi lang sa lahat ng ginawa ko, kundi sa lahat ng nawala sa'yo dahil sa akin. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Adrian, hindi mo ko ninakawan. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng taong nakapaligid sa akin ay karapat-dapat sa aking tiwala. Kung hindi dahil sa nangyari, marahil ay mananatili akong bulag. Pero, wala nang pero, Adrian. Tapos na ang lahat. At okay lang ako, masaya ako. Hindi ko kailangan ng sorry mo para magpatuloy. Tumahimik ito. Sa kanyang mga mata, nakita ni Camille ang pagsisisi, tunay na pagsisisi marahil. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang pagsisisi ay hindi sapat upang burahin ang mga sugat. Alagaan mo ang sarili mo.
sabi niya bago tumalikod. At sana sa susunod, piliin mga man ang tamang landas. Hindi na siya lumingon pa, nagpatuloy siya sa paglalakad, ang kanyang mga hakbang ay magaan, puno ng kalayaan. At sa unang pagkakataon, hindi na siya naapektuhan ng presensya ni Adrian. Sa wakas, totoong malaya na siya. Sa isang coffee shop sa may Greenbelt, nakaupo si Camille kasama si Miguel. Ang hapang ay tahimik, ang mga tasa ng kape ay halos walang laman. "Magaling ka kagabi," sabi ni Miguel nakangiti. "Ang galing mong magsalita, parang hindi ka na natatakot." "Kasi hindi na nga ako natatakot," sagot niya. "Sa totoo lang, mas natatakot ako dati na mawala ang lahat. Ngayon wala na akong pakialam kung may mawala pa. Kasi alam kong kaya akong bumangon." Tumango si Miguel. "Ganyan ka dapat. At alam mo, marami akong kakilala na interesado sa'yo. Business partners, old friends." "Ah, talaga?" Tumawa siya. "At bakit mo sinasabi sa akin yan?" "Kasi gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakakakita ng halaga mo, hindi lang bilang negosyante, kundi bilang isang babae." Napahinto si Camille. Tiningnan niya si Miguel, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Sa loob ng 1 taon, nandyan ito para sa kanya. Hindi ito nagpumilit, hindi ito nagmadali. Ngunit palaging nasa tabi niya. "Miguel, salamat. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero, hindi pa ako handa." "Hindi ka nagmamadali," sagot niya, tila naintindihan. "Gusto ko lang malaman mo na nandito ako. Hindi dahil may inaasahan ako, kundi dahil mahalaga ka sa akin." Ngumiti siya. "Salamat. At sana, sa tamang panahon, handa na akong magmahal muli. Pero sa ngayon, gusto kong makilala ko muna ang sarili ko. Gusto kong malaman kung sino ako, hindi bilang asawa, hindi bilang anak, kundi bilang Camille." "At iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo," sabi ni Miguel at itinaas ang kanyang tasa. Sa pagpili sa sarili, nagtaas din siya ng tasa. Sa pagpili sa sarili. 1 linggo ng hapon, nagpunta si Camille sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang hardin ay tahimik, ang mga bulaklak ay namumukadkad. Nang makita siya ng kanyang ina, napahinto ito tila nag-aalangan. "Camille," sabi ni Doña Consuelo, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Nandito ka pala." "Opo, Mama, gusto ko lang kayong makita." Umupo sila sa sala kasama si Don Emilio. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. "Camille, anak," nagsimula ang kanyang ama. "Alam kong nagkamali kami. Alam kong hindi namin dapat itinago sa iyo ang tungkol kay Adrian at Bianca. Pero gusto naming malaman mo na ginawa namin yan dahil akala namin ay hindi mo kakayanin. Pero kaya ko, Tay, kaya ko, at yon ang hindi niya nakita." Napayuko ang kanyang ina. "Pasensya na, anak, pasensya na sa lahat." Tiningnan ni Camille ang kanyang mga magulang, ang mga taong nagpalaki sa kanya, ang mga taong nagturo sa kanya ng halaga ng pamilya. Ngunit sa parehong oras, ang mga taong nagtaksil sa kanyang tiwala. "Napapasalamat ako sa inyong sorry," sabi niya. "At pinapatawad ko kayo. Pero hindi ibig sabihin nito na babalik na tayo sa dati. Kailangan kong mag-ingat sa aking sarili. Kailangan kong magtayo ng mga hangganan. Anak, hindi ko kayo itinatakwil, mahal ko kayo. Pero kailangan kong malaman ninyo na hindi ko na kayo hahayaang magdesisyon para sa akin. Hindi na ako magiging sunod-sunuran. Kung gusto ninyo akong makasama, kailangan ninyong igalang ang mga desisyon ko." Tumango ang kanyang ama. Ang mga mata ay may bahid ng luha. "Naiintindihan namin, anak. Handa kaming magbago." Ngumiti si Camille, isang ngiting may halong sakit at pag-asa. "Salamat. Yan lang ang hinihiling ko." Umalis siya mula sa bahay na yon na may magaan na pakiramdam. Hindi siya sigurado kung kailan magiging ganap na maayos ang lahat, ngunit alam niyang nasa tamang landas siya. Sa pagpili sa sarili, natutunan niyang pahalagahan ang mga taong handang magbago para sa kanya, at ang mga taong hindi, ay hindi na niya kailangan. Lunes ng umaga. Nakatayo si Camille sa kanyang opisina,
nakatingin sa abalang lungsod ng Makati. Ang araw ay sumisikat, ang mga gusali ay kumikinang. Sa kanyang mesa, ang tropeo mula sa Business Excellence Awards ay nakadisplay, kasama ang mga larawan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kumatok si Lara. Camille, may meeting ka sa 10 at may bagong proposal mula sa isang international investor. Anong klaseng proposal? Para sa expansion ng ating sustainable energy projects, mukhang interesado silang makipagsosyo. Napag-iti si Camille. Mabuti, iset mo na at i-email mo sa akin ang details. Sige, at Camille, ipinagmamalaki kita. Hindi lang bilang amo ko, kundi bilang kaibigan. Tumawa siya. Salamat, Lara. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi mo kailangang malaman. Sagot nito at lumabas ng opisina. Tumalikod si Camille at tumingin muli sa labas ng bintana. Ang lungsod ay puno ng buhay, puno ng posibilidad. Sa wakas, narito na siya. Sa isang lugar na kanyang pinili, sa isang buhay na kanyang itinayo. Hindi na siya natatakot, hindi na siya nagdududa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam niyang kaya niyang harapin ang anumang darating dahil natutunan na niyang piliin ang sarili. At sa pagpili na yon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Ngumiti siya sa salamin at sa kanyang puso, alam niyang sa wakas, malaya na siya. Mga minamahal naming tagapakinig, salamat sa pagsama sa atin sa paglalakbay ni Camille. Mula sa araw na nabiyak ang kanyang mundo sa loob ng hotel na iyon, hanggang sa kanyang unti-unting pagbangon, nakita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa paghihiganti, kundi sa kakayahang tumayo mula kahit na parang wala nang natirang lakas. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat na minsan ang pinakamalalim na sugat ay siya ring magdadala sa atin sa pinakamatibay na bersyon ng ating sarili. Hindi kailangang tapusin ang kwento ng isang babae sa kanyang pag-ibig. Maaari itong magtapos sa kanyang sariling kalayaan, sa kanyang sariling pagpili. Ipagpatuloy natin ang paglalakad sa sarili nating mga daan, nadala ang aral na ang pagmamahal sa sarili ang pinakamagandang simula ng anumang bagong kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig.